bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nakasanayan na sa Pilipinas ang makipagtsismisan o pag-usapan ng buhay ng ibang tao o ika nga ipang mamarites na ang ibig sabihin ay mare, anong latest? Ang kaso lang, kadalasan ay nagdudulot ito ng masamang implikasyon dahil puga daw ito ng fake news at paninirang tao. Pero alam nyo ba na may benepisyo naman pala ito para sa mga magkasintahan? Sa isang pag-aaral ng University of California, napag-alamang mayroong magandang benepisyo ang gossiping o chismis sa isang romantic relationship. Mas pinalalakas daw kasi nito ang emotional bonds ng magpartner at mas nare-reinforce ang perception na magkakampi sila, kaya mas nararamdaman nito ang tiwala at iba pang positive relationship qualities. Dagdag pa riyan, natuklasan din na sa pamamagitan ng chismisan, napapansin din nila ang kanilang mga sarili at mas napagninilayan ang tamang behavior para tumibay at mas maging mapayapa ang kanilang pagsasama. Pero paglilinaw ng mga eksperto, ang naturang pag-aaral ay isang correlational pa lamang at wala umanong definite na patunay na nakapagpapasaya ng isang tao ang madalas na pakikipagtsismisan. Kaya't paalala pa rin ng mga eksperto, maging responsable sa ating mga pagtsitsismisan o bibitawang mga salita. Dahil ika nga, lahat ng sobra ay masama. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Padre Jesús Nazareno, Kaisa ang kauna-unahan, DZRH, sa banal na pagdiriwang sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026, DZRH Special Coverage. Krus mong kinamatayan ay sagisag ng Tuloy-tuloy po ang ating pagbabantay. Traslasyon 2026 sa DZRH Special Coverage. Ako pong inyong lingkod, Miss O, Miss Karen O. Yong. Sinasamba ka na. At kanina nakasama niyo po si Miss Thea Petro Corpus at si Ray Sibayan. Nagbigay po ng updates kung nasaan na po ang andas ng ating poong Jesus Nazareno. Bandang, wala pa nga daw po sa Arlegui, pinag-uusapan namin kanina. So medyo ang world record, ika nga, na longest procession ng Nazareno. Mukhang mabibreak po ba ngayong taon na ito, 2026? So, sa mga nakaantabay po sa ating traslasyon 2026, ang andas po ay paliko na po sa Fraternal. So, nandun na po from Arlegui. Okay. So at least umusad na kahit papano. Paliko na po sa Fraternal ang andas galing po sa Arlegui Street. Samantala, narito po muna ang ating mga headlines para po sa ating Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Dami ng mga nasaktan at nasugatan sa traslasyon, pumalo na sa mahigit 700 ayon sa MDRRMO. Photojournalist naman nagkulap sa traslasyon, patay. Halos sa lahat ng Pinoy naniniwala na talamak ang katiwalian sa bansa. Ayon po ito sa Pulse Asia Survey. Samantala, Army Colonel na nagpahayag ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sinibak sa pwesto. Cabinet revamp rumors o mga chismis ng pagbalasa ng mga cabinet positions isinantabi ni Education Secretary Angara. 8 luxury vehicles naman na iniuugnay kay Zaldeco nasa kustodiya na ng ICI matapos matagpuan sa BGC sa Taguig City. Katiting na rollback naman sa halaga ng produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. At 12 katao na retrieve at na ospital mula sa pagguho ng lupa sa landfill sa Cebu City. At yan po mga nagbabagang mga headline sa ating special coverage ng Traslasyon 2026, ang ating special coverage sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong. At para sa detalye naman ng ating mga balita, mapayapa pa rin sa pangkalahatan ang nagaganap na Traslasyon 2026. Ito ang deklarasyon ng Philippine National Police o PNP habang patuloy na nakatutok ang puwersa ng pulisya sa nagpapatuloy na traslasyon sa Quiapo sa lungsod ng Maynila. 18,000 pulis ang ikinalat sa mga lansangan ng Maynila para tiyakin ang maayos at mapayapang traslasyon. Nakatutok ang PNP na tiyak ang seguridad ng mga debotong kalahok sa traslasyon. Bukod pa rito, ang maipatutupad ng maayos ang crowd control dahil sa inaasahang dagsapan ng mga deboto hanggang patuloy ang pag-usad ng traslasyon sa mga lansangan ng Quiapo. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakakalat ang mga pulis para umalalay sa mga deboto at nananatili ang high level ng pagiging alertado sa kasalukuyang sitwasyon. Nananatilian niyang epektibo ang ipinapatupad nilang security measures para maayos na maisakatuparan ang traslasyon. Tinaya naman ng Quiapo Church Command Post na pumalo na sa higit 681,000 na mga deboto ang dumagsa sa tradisyonal na traslasyon 2026.
Kanina pong tanghali, alas 12 ng tanghali pa lamang, tinatayang umabot na sa 487,000 ang mga deboto na nasa Ayala Boulevard, habang nasa 194,000 naman ang naispatan sa paligid ng Quiapo Church. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga debotong dadagsa sa traslasyon habang mabagal ang pag-usad ng prosesyon sa kalye ng Arlegui Street at iikot pa ito sa masisikip na kalye sa Quiapo. Patuloy namang nakatutok ang mga first aid responder sa mga deboto na posibleng himatayin o mahilo at iba pang kondisyon habang kasagsagan ng traslasyon. May mga deboto nang dinala sa mga malalapit na hospital para agad na malapatan ng paunang lunas. Sa talaan naman ng Philippine Red Cross, nasa 400 deboto ang kanilang naging pasyente matapos makarans ng biglang pagkahilo, tumaas ang presyon ng dugo at iba pang kondisyon. Samantala, bahagyang nagkatensyon naman sa bahagi ng Ayala Bridge nang hindi mapigilang akyatin ng mga deboto ang iniharang na container van. Kinailangang lagyan ng Philippine National Police ng plastic barriers ang ibabaw ng mga container van. Ayan po, mapapanood nyo po sa ating video na ipinadala sa atin. Galing ba yan sa ating mga reporters na nakatalaga sa ruta ng andas ng Poong Jesus Nazareno. This was recorded earlier po sa mga nanonood po sa DZRH News Television. Ito nga po't kinailangan lagyan ng Philippine National Police ng plastic barriers ang ibabaw ng mga container van. Mukhang video nga ni Edniel Parosa yon, na harang sana sa Ayala Bridge kaninang umaga. Ito'y matapos pilit inakyat ng ilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno para makatawid at abangan ang pagdating ng andas sa Ayala Bridge. Habang nire-report ito ni RH52 Edniel Parosa, ay nagsiakyatan na ang mga deboto sa mga container van kung saan nakaset up ang iba't ibang tauhan ng media. Dahil delikado ito para sa deboto at tauhan ng media, pinababa at nilagyan na lamang ng barikada ng pulisya ang mga nasabing container van. Samantala, malungkot na balita po para po sa ating mga katropa, katrabaho po, dito po sa industriya ng pag-uulat. Pumanaw ang tabloid photojournalist na si Ito Son sa kasagsagan ng coverage sa pista ng Poong Nazareno. Sa inisyal na ulat, atake sa puso ang ikinamatay ni Ito sa edad na 55. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, bumagsak ito sa pagkakatayo malapit sa Manila Police District o MPD Station 5 alas 3 kaninang umaga. Mabilis naman siyang isinugod sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Ngunit binawian din siya ng buhay. Ilang araw na umanong may flu itong si Ito, ngunit patuloy pa rin sa pagtatrabaho at pagtutok bago ang traslasyon, kabilang na ang tradisyonal na pahalika. Nakikiramay po tayo sa pagkamatay ng ating kabaro po sa industriya, tabloid photojournalist na si Ito Son. Ang ating oras, 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpaabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang Presidential Task Force on Media Security o PT-FOMS sa pamilya, kaibigan at kasamahan ni Ito Son. Kinilala ng PT-FOMS ang dedikasyon at pagmamahal ni Ito, isang tabloid photojournalist, sa kanyang propesyon sa kabila ng kanyang karamdaman. Nagpaalala rin sila sa lahat ng media workers na maging mapagmatyag sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Habang ginagampanan ng kanilang tungkulin, pumanaw si Ito sa kasagsagan ng isinasagawa nitong coverage para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Mabilis siyang isinugod sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, ngunit binawian din siya ng buhay. Samantala, sa iba pang mga balita, pinatutsadahan ni Bishop Rufino Sescon Jr. sa kanyang homily para sa misa
o Misa Mayor sa pagdiriwang ng Pista ng Poong Nazareno ang mga tiwaling politiko. Sabi ni Bishop Sescon na dapat matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig sa atin at sa taong bayan. Samantalang ilang opisyal ng gobyerno ay ayaw pa rin bumaba sa pwesto kahit bunyag na ang kanilang kasalanan. Kaya panawagan ni Bishop Sescon na kusa nang bumaba sa pwesto ang mga korap para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Pakinggan po natin ang bahagi ng kanyang homily. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Amen, Father. At ayan po ang bahagi po ng homily ni Bishop Rufino Sescon Jr. sa kanyang homily po sa Misa Mayor sa pagdiriwang ng Pista ng Poong Nazareno. Samantala 5:18 na po ang ating oras, paliko na po sa Fraternalang Andas from Arlegui Street at malapit na rin po sa San Sebastian Church. Ang malapit doon ay si Federico Manalili ng Operation Tulong. Ayan po. So hingi tayo ng latest. Ano na ba ang sitwasyon dyan? At I'm sure, Federico, marami na ang nakaabang dyan kung nasaan ka ngayon. Pakilarawan nga sa ating mga nanonood at nakikinig kung ano ba ang pakiramdam ng mga deboto at mga kababayan natin na naghihintay dyan malapit sa San Sebastian Church. Magandang hapon sa iyo, Federico. Karen, nandito tayo. Alam mo, mula sa Santa Cruz Church, binaybay natin hanggang makarating tayo dito. Alam mo, napakadami pala natin mga deboto ng Poong Nazareno sa may area ng MacArthur Bridge at palibot ng Santa Cruz Church. Napakarami at galing sila ng Quirino Grandstand at nagpapahinga lamang at ang target nila ay pupunta rin dito sa may San Sebastian. At pagkatapos yan, alam mo, pinaibay din natin itong rekto. Ang lahat ng ating mga replika ng Poong Jesus Nazareno ay nandito mismo sa gilid ng San Sebastian Church sa may iskinita to, patagos ng rekto. At ang dami rito, alam mo, ang mga ating mga deboto ay nagpapahinga. At ito mga ilang deboto natin dito at tatanungin lang natin. Ano oras na kayo nandito pa? Alas 3. Na madaling araw? Yes. Hapon lang. Dito lang talaga kayo nagtabang? Taga saan po kayo tayo? Andres. Taga deboto po kayo ng Nazareno. Ano po ang mga hinihiling ninyo na biyaya na magaling sa Panginoon? Gumaling yung mga sakit. Ha? Gumaling yung mga sakit. Yun. Yan, Miss Karen at ano ang hiling nila, Federico, na gumaling sa sakit? Sinasabi ni tatay ng mga taga San Andres sa mga deboto ng Nazareno ay alam mo, ang hinihiling lang nila ay maiwas, huwag magkasakit. Maiwas sa sakit. At may mga kasama pa kayo sa pamilya tayo nandito? Wala. May mga pamilya pa kayo kasama dito? Ayun lang po talaga. Ilang taon na ka, Federico, itong si tatay? Ilang taon ka na tayo? Ilang taon na kayo? 49. Ilang taon na siyang dumadalo sa traslasyon? Sumasampa po talaga kayo? Ayan, Miss Karen, na talagang namamanata talaga siya at sumasampa siya dito. Alam mo ba ang palasala dito? Dito talaga sila pala dumidiretso. Yung kasi ang gusto nila masakyan, yung Padungaw. Yes, yung Padungaw, ang yung mga inaabangan nating mga kababayan. Kasi napakalaki itong area ng harapan ng San Sebastian Church. Kaya alam mo, hindi na mahulugan ng karayom. Kahihintay ganyan puno na kayo dyan, oo. Talagang devotion ng mga ating mga deboto rito. Marami rin palang mga foreigner tayo nakikita kasama ang Karen dito. May nakausap ka ba ng mga foreigner dyan, Federico? Yes, anong kwento nila? Dito ako sa kabilang side, andito sa kabilang side kasi salubungan kasi ang nangyayari dito, ditong kabilang side at kabilang mga deboto na nagpapahinga at hinihintay yung pagdating nga ng andas ng sinasakyan ng replika ng ating replika ng Poong Jesus Nazareno. At yung mga kasi dalawang itong na di-describe ko rin na may papunta ng Hidalgo at isa
isa naman papunta ng Bilibid Viejo at patagos yan ng papuntang Recto. Kontong gitna lang ang nadadaanan kaya kailangan ka na munang gumili dito para makapwesto ka ng maayos kasi ang hirap. Pag lumayo-layo ka baka mawalan tayo ng signal. Kaya nandito tayo, alam mo, napakadami natin. At ang mga na-interview rin natin dyan sa may Santa Cruz Church. Punong-puno yung area na Santa Cruz Church, yung parking area. Punong-puno ng ating mga deboto na nagpapahinga. Ganon din yung parang plaza doon sa malapit sa simbahan. Punong-puno rin ang ating mga kababayan. At yung kahabaan ng Rizal Avenue, papuntang Recto, alam mo, pabaybayin mo yan. Ang ating mga kababayan dyan, napakadaming nagpapahinga sa mga gilid kasamang Karen. Kaya ganyan ang mga deboto rito. Alam mo, inaasahan natin mamaya pagdilim na at palapit na ng palapit nga dito kung sa inaabangan pa lang yan pag lumalapit ka na dito sa Hidalgo, papuntang Hidalgo kasi marami pang bahay kung sa may Arlegi pa lang siya. Malayo pa, oo. Medyo malayo pa, Federico. Mga sinita pang malilit yung kasal palagos ng Hidalgo. Mag-ipot na doon yan, mahirapan pa bago matagal, bago makalabas. Ngayon pa lang, parang marirecord. Alam mo kami, Karen, last year na pag-cover natin ito, 8:08 pasado, nakapasok na yung Poong Jesus Nazareno. Pero ngayon, nandyan pa lang sa area ng paglagpas pa ng Arnege, ganito, mahaba-haba pa ang batay-bayin. So mukhang abutin nga ng dilim ang ating mga deboto dyan kung nasaan ka, Federico, sa may malapit dyan sa may San Agustin Church. Pero tama nga at makapagpahinga muna sila dahil totoo ang nabanggit mo. Mukhang matatagalan at medyo mabagal nga ang usad ng ating prosesyon ng traslasyon ngayong taon. Okay, Federico, babalikan ka namin dyan, ha? So, Karen, at alam mo, kagandahan dito, maraming nagbibigay ng pagkain, yung tinatawag baga sa pagmahal na araw, yung karidad, marami dito ng ating mga kababayan na namamahagi ng kanilang mga pagkain para sa mga deboto. At lalo-lalo na yung mga tubig. Ang dami namamahagi ng tubig dito para sa mga deboto ng Poong Nazareno. Naman na ang sitwasyon mula pa rin dito sa San Sebastian Church, kung saan nga inaabangan ng ating mga kababayan, mga deboto, yung tinatawag na dungaw. Para sa Traslasyon 2026, Federico Manalili, para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Federico Manalili. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. From San Sebastian Church, puntahan naman natin ang Quiapo Church. Kumusta na ang ating mga deboto rin dyan? Medyo matagal-tagal pa ang ating hihintayin. Nasa na ba? Fraternal from Arlegi Street pa rin ang lokasyon ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Ngunit naroroon sa Quiapo Church, malapit doon sa Quiapo Church, si RH30 Eric Dastas. Eric, go ahead. Kumusta na kayo dyan? Miski ang aking kinalalagan niya ay mismo malapit ako dito sa may Carlos Palangka, sa may kanto mismo nitong ilalim nitong Quezon Boulevard. At nakikapansin-pansin yung ating mga kababayan na talagang siguro sa dala rin ng pagod, may nakahilata o may nakahigala sa mga gilid ng kalsada at yung ating mga, siguro yung ating mga kapulisan nakahapon pa rin naka-duty, magpahanggang ngayon Miss Karen ay dala rin ng kanilang pagod ay nakaupo o nakapapahinga dito sa mga gilid ng kalsada. Ang aking kinalalagyan niya ay lumakad ako simula dito sa may Carlos Palangka patungo at natatanong ko mismo itong ng simbahan. Ilang metro lang tayo mula dito sa ating kinalalagan, mga 100 meters. Nakatanaw natin yung napakakapal na tao rin dito sa itaas nitong Quezon Boulevard Bridge at yung sa may bahagi na rin nitong simbahan. So marami, may mga bata na dito na nakikita rin natin na naglalaro at kasama, naka-uniform sila, iba-iba yung kanilang ginagawa at yung iba daw ay hindi na sumama mismo doon sa convoy nitong ating Poong Nazareno at yung mga tao nakikita natin, mga nakayapak pa rin, patuloy pa rin ang kanilang paglalakad dito sa may
kahabaan itong Carlos Palanca at maging ito nga sa may kanto mismo nung Quezon So, Boulevard. Eric, nandyan ka pa rin tama, no, sa Quezon Bridge. Tanaw mo yung simbahan. Pero medyo malayo-layo pa nga yung andas. Nasa kalalampas pa lang ng kaunti sa Arlegui Street. Kumbaga, pagka isipin natin, wala pa sa kalahati ito. Handa ba yung ating mga kababayan dyan? Ano ba yung kanilang ginagawa para hindi muna sila mayamot sa paghintay? Sabi mo kanina, may mga nagpapahinga, may nakahilata, may mga batang mga naglalaro sa gilid. And dun sa bridge, meron ako nakita sa video na iyong pinadala, may mga truck ng bumbero dyan. Asan ba dyan yung ating mga mga help desk o mga estasyon ng Philippine Red Cross o ng mga otoridad, Eric? Tama ka, Miss Kay. At iba-iba actually yung ginagawa ng mga bata. Siguro nililibang na rin nila yung kanilang mga sarili, naglalaro dito habang hinihintay at sa tansya ay mukhang matatagalan yung andas ng ating poong Nazareno bago pa makabalik dito mismo sa Quiapo Church, sapagkat doon sa impormasyon nating kukuha at ma-report na rin ang ating mga kasamang reporter ay medyo may kalayon pat kalalampas lata nung andas ng ating poong Nazareno sa may bahagi ng Arlegui at ay patungo pa ito ng San Sebastian sa mga area. Yung ating nakikita dito, yung ating mga kababayan, dala lang, sabi nga natin, dala lang pagod at kanila. At lalapit tayo sa mga grupo. Magaganda ito, Miss Kay, at napakagagwapo. Ayan, Walang video, dapat nag-zoom ka pero walang signal. Lapitan natin at maibisa naman yung kanilang pagod. Ayan like tayo sa Miss Karen Doyong. Boss, pilita pa po ba kayong umaga rito? Opo. Anong oras pa po kayo nag-start? Mukhang pagod na po kayo. Mga 10 a.m. po. So marami po kayo, mga grupo na... Saan po kayo nang galing pa? Tondo. Galing pa kayo ng Tondo? Eric, mga ilang taon yung mga yan? Mukhang bata pa yung mga boses. Mga 19 years old lang ito nung masaya sila nung nilapit. Mayasamis ka rin, naibisan yung pagod nila nung nilapitan natin. Pasikati natin. Pero ano ba yung grupo nila? Taon-taon ba nilang ginagawa ito, Eric? Tanong mo sa kanila. Ano po? Palumar. Palumar po. Yung mga Palumar na grupo. Dito po sa mga taga-Tondo to, Miss Kay. At may mga kasamang bata. Palumar Group, oo. Medyo alalayo lang ako at medyo mahina yung crowd dito. Napakarami. Kasi nakikita natin dito, pamilya, may mga kasama. Ito, may nakikita nga ako dito, parang 1 year old bata itong bata na to. So alas 10 pa ng umaga sila nandyan. So mas pinili nila na pumunta na lang dyan, hintayin na lang na dumating ang andas. Tama ka, Miss Kay, hindi na sila sumama doon sa andas ng poong Nazareno at hintay na lang nila dito sa may bahagi o paligid ng Quiapo Church hanggang makabalik dito yung andas ng poong Nazareno, Miss Kay. Okay. At kanina kasama daw sila, pero siguro nga dala lang matinding pagod ay nakikita natin dito na talagang nakahandusay sa gilid at mismong dito okupahan nila yung gilid ng kalsada mismong dito sa may Quezon Boulevard at dito sa may bahagi ng Plaza Miranda, Miss Kay. Okay. Sige, Eric, babalikan ka namin dyan. Huwag ka rin masyadong magpagod. Medyo mahaba-haba pa ang ating hihintayin ngayong taong ito para sa traslasyon at sa prosesyon ng andas ng Poong Jesus Nazareno, Eric. Haba yung posisyon, Miss Kay, at itong mga tao,
ating tinatansya ito, nasa mga humigit kumulang itong nakikita natin dito. Nasa 5,000 pa itong mga humigit kumulang ito, nasa 5,000 itong crowd na nakikita natin dito sa paligid mismo ng Quezon Boulevard at sa may malapit na rin ito sa may simbahan, Miss Kay. Okay. Ingat kayo dyan na Eric. Babalikan namin kayo dyan. Si RH30 Eric Dastas live. Malapit po. Actually, nandun po siya sa Quirino, sa Quezon Bridge. Ayan po. Kung saan tanaw na niya, ilang metro lamang po. Tanaw na niya ang Quiapo Church. Meron na pong mga marami-rami tayong mga kababayan dyan. Mga ilang libo na rin po. Kanila pong inisip, pinagdesisyonan nila na dyan na lang po sila mamalagi at antayin ang pagdating po ng andas. Ang prosesyon po, ongoing pa rin. Ito po, meron tayong crowd estimate po na inilabas ng Quiapo Church Command Post. Ang update po as of January 9, 2026, crowd estimate as of 3 p.m. Quirino Grandstand, wala ng tao, malinis na doon, 'di ba? Kasi doon nagsimula ang pahalik. And then Ayala Boulevard, meron na tayong 545,200 na katao po, estimated po na crowd estimate diyan. Sa Quiapo, yan kung nasaan na si Eric Dastas kanino, meron pong tinatayang 100,000 na katao. Yan po ang crowd estimate po ng Quiapo Church Command Post. Sa total po 645,200 po. Pero dyan pa lang po sa parte yan ng Ayala Boulevard and Quiapo. Hindi pa po natin nabibilang yung ilang mga areas po kung saan dinadaanan po ng anda. So for now, nandun pa rin, kakalampas pa rin ng Arlegui, nasa Fraternal pa rin at papunta na ng San Sebastian Church. Pupunta pa lang doon para sa Dungaw. Ayan, yun na po yung susunod na antabayanan din po. Isang makabuluhan po na simbolismo po ng pagdungaw ni Hesukristo sa kanyang ina na si Mama Mary, ayan po, sa San Sebastian Church. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok sa ating Translation 2026 DZRH special coverage. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras 33 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nuestro Padre Jesús Nazareno. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang
17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras sa 5:46 ng hapon. Walang patid na pag-uulat sa mga pinakahuling kaganapan sa pinakamalaking pagtitipon
ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Padre Jesus Nazareno. Ating oras sa 14 na minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. Patuloy pa rin po ang ating pagtutok, pagbantay at pagsubaybay sa Traslasyon 2026. Ito po ay ating special coverage ng DZRH Radio, DZRH News Television at ang ating mga online platforms sa ating website. Pwede nyo rin pong tutukan ang mga kaganapan po sa Traslasyon 2026 sa ating Twitter at Facebook account. Mapapanood at mapapakinggan po sa ating Facebook live streaming at sa ating YouTube channel. Type nyo naman po ang DZRH News. Samantala, puntahan natin o balikan naman natin ang mga kaganapan sa prosesyon. Naroroon ngayon si RH15 Giselle Ricafort sa may San Sebastian Church kung saan ako pakapal na raw ng pakapal. Hindi ang mukha pero ang bilang ng mga deboto doon. Kumusta ka na dyan, Giselle? At sa iyong pag-crowd estimate, ayan, sana lahat tayo meron yung drone ng MDRRMO na kinento sa atin ni Boy Gonzales. Yung drone na kayang magbilang ng tao, meron palang ganun. Sabi niya kami ni Yuel, kanina po kami dito, na-amaze nga kami ayan. So si Giselle, pagbibilangin natin isa-isa, joke lang. Giselle, kumusta ka na dyan? Go ahead, Giselle. Miss Kay, halos 30 pasyente yung nilapatan ng first aid dito sa simbahan ng San Sebastian sa gitna ng kumakapal na bilang ng mga deboto para sa traslasyon. Partikular yung mga nirespondihan ng Capital District Emergency Service sa panguna ni Luis Rafael Loyola. Sa panayam kanina, sinabi niya na pawang minor cases lamang yung mga pasyente na karamihan nagtamo ng minor trauma at injuries, kabilang na yung mga nabububog at natutusok na mga barbecue stick yung kanilang mga paa. Gayunpaman, wala naman anyang seryoso sa sinapit na mga pasyente na yan at walang kinailangang itakbo sa mga pagamutan. Pero kung noong isang taon, 11 yung mga responder ng kanilang rescue team, ngayon 7 na lamang sila, pero sinigurong kaya naman daw na i-accommodate yung mga ngailangan ng atensyong medikal. Sa pagtaya niya, posible raw na maging doble o triple ngayon yung daan-daang mga pasyente na naitala nila noong nakalipas na traslasyon. Alas 5:49 na ng hapon, Miss Kay, pakapal pa rin ang pakapal yung bilang ng mga deboto dito sa tapat ng San Sebastian o sa simbahan ng San Sebastian, maging dito sa Hidalgo Street habang hinihintay yung andas ng traslasyon. Halos 15 oras na umaandar yung traslasyon ng poong Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin niyan, hindi na abot yung target ng National Capital Region Police Office na paikliin na lamang sa 10 hanggang 12 oras yung takbo ng traslasyon ngayong taon mula sa 20 oras at 45 minuto noong nakalipas na taon. Para sa traslasyon Giselle? 2026, ito si Giselle Ricafort. Giselle? Miss Kay? Oo. Giselle, ulitin lang natin, ilan yung mga naitala na may mga minor injuries? 3 po. Dito sa kinaroroonan natin na simbahan ng San Sebastian, Miss Kay. Kumusta naman kayo dyan dahil 5:49 na, 10 minuto na lang pala, 5:50 na po ng hapon at mukhang dumidilim na ang kapaligiran. Giselle, tama ba? Tama, Miss Kay. Noong isang taon, mag-aalas 6 ng hapon, alas 5:45 ng hapon eksakto, isinagawa yung tradisyonal na dungaw o lamirata dito sa simbahan ng San Sebastian. Pero ngayon, 5:50 p.m. na ng hapon, hindi pa rin natin natatanaw maski yung seryales o pinakaulo ng prosesyon ng traslasyon mula dito sa kinaroroonan natin sa bahagi ng Hidalgo Street at simbahan ng San Sebastian. Oo. Giselle, siguro kung meron kang oras dyan o baka may mga nakausap ka, bakit dyan nila pinili na hintayin ang andas ng poong Nazareno? Para sa kanila ba espesyal o meron deeper meaning sa kanila yung tradisyonal na tinatawag na dungaw sa pagitan ng ating poong Jesus Nazareno at ng kanyang ina, si Mother Mary, Mama Mary? Yung ilang mga nakapanayam natin dito, Miss Kay, meron
simbahan at hindi na rin nila daw kaya na makipagsiksikan, makipagbalyahan doon sa daluyong ng mga deboto na nagtatangka na makasampa sa andas, makapagpunas ng kanilang panyo at ng tuwalya doon sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. At yung iba naman, dumiretso na ng simba sa Quiapo at saka dito nagtungo sa simbahan ng San Sebastian at dito na lamang nila binili na maghintay doon sa imahen ng Poong Jesus Nazareno para na rin masaksihan yung lamirata o yung dungaw. Alright, babalikan ka namin dyan, Giselle. Maraming salamat sa'yo at ingat kayo dyan sa may San Sebastian Church. Dito sa bahagi ng simbahan ng San Sebastian at ng Hidalgo Street na halos hindi na mahulugan ng karayom yung dami ng mga kababayan nating deboto. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH o para sa Traslasyon 2026. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricoport. Tumutok sa mga kaganapan sa kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Padre Jesus Nazareno. At para sa lokasyon ng andas ng Poong Jesus Nazareno, nasa Arlegui Street pa rin, paliko ng Fraternal. Medyo bumagal po talaga. Nabanggit ni Giselle kanina na last year po, nung nakaraang taon, sa eksaktong 5:45 po ng hapon ay naganap na yung traditional na dungaw dyan sa may San Sebastian. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila masilayan kahit mismo yung ulo ng prosesyon. So ibig sabihin po nito ay tama nga, hindi matutupad yung target ng ating mga otoridad na paikliin po ang bilang ng oras kung saan tumatakbo po ang prosesyon. So 2025 po naging 20 hours and 45 minutes po. Yan po, ganyan po kahaba, ganyan po katagal ang prosesyon ng traslasyon noong nakaraang taon. Ngunit ngayon ay siguro almost 15 hours, 15 oras na ang itinatagal ng prosesyon. At yun nga, naghihintay ang ating mga kababayan dyan naman po sa may San Sebastian para sa dungaw. Mukhang ang malalampasan po natin ang target po na mas paikliin, pabilisin po ang prosesyon ng traslasyon ng ngayong taon. Samantala, ayun na nga, tanungin na natin si Noche Cacas, bakit ba natatagalan dyan sa may area ng Arlegui, paliko ng Fraternal, ang andas ng Poong Nazareno? Nakasunod po sa andas sa bahagi ng Arlegui Street, si RH27, Noche Cacas. Noche, go ahead. Miss Kay, hindi lang break up ng mag-boyfriend ang hindi makamove on, Baging itong andas, Di makamove on yung andas, nabalahaw na dito sa may anyari, Noche? Arlegui Bridge, dito sa may Arlegui Bridge, na balahaw, na tenga yung andas. Dahil sa kapal ng deboto na sumasalubong. Yung nagiging problema lang dito, Miss Kay, kaya hindi agad-agad makausad yung andas. Dahil yung imbis na papalit yung mga balangay, grupo-grupo, yung mga chapter ng IOS o yung mamamasan, ay hindi rin kasi agad makakalabas yung kanilang papalitan. So, naiipon, maging itong mga nasa likuran ng andas ay hindi rin makapasok dahil hindi rin agad-agad makalabas yung mga ihoso, yung mamamasan na dapat mag-pull out dito sa andas. So, yun kasi may turnover yan, di ba? Hindi naman isang grupo lang yung, meron yan silang mga veteranong mamamasa, yung mga talagang namamanata. Kapag makita mo na mayroong nagtataas na mga grupo o yung mga chapter ng mga balangay, dapat pull out ka na kagad dahil sila na yung papalit. Yun ang ibig sabihin doon, Miss Kay, yung magtataas ng dalawang kamay, yun yung mga papalit doon sa mismong dapat mag-pull out, papalitan nila yung mga nandoon. So hindi pa sila nakakapag-turnover, ika nga, Noche? Hindi so, kasi
ang kapal eh. Hindi makabuelo, no? Hindi makapwesto, kumbaga. Kaya yung andas na balahaw dito sa may tulay ng Arlegui. O kung dito galing yan sa may Quezon Boulevard kanina, so mga tanong pa rin natin yung pinakabuntot nitong andas ng Jesus Nazareno. Isa naman kanina yung sinakluluhan ng rescue, yung responder, first aid responder, dahil isang binatilyo ang kinuha nila doon matapos na nagkamali yung kanyang pagbaba, hindi agad-agad na nasalo ng mga ibang deboto, kaya natumba doon sa pinaka kalsada nitong Arlegui Street. Doon, kapag hindi sanay umakyat dito sa andas at hindi rin sanay bumaba, tapos walang sasalo doon sa sayo, sigurado yung babagsakan mo, diretso ka sa kalsada. So, kumusta naman siya? Kapag ganyan, sasaluin ka ilang balangay. Pero kapag walang sumalo sa'yo, nagkamali yung baba mo, ayun ang nagiging problema. Kaya yun, isinugod dito sa isang ambulance na sumaklolo dito sa naturang incident. Nabalian ba ng buto? Sana hindi naman. Ano bang injury? Namimilipit Nakikita ko yung mukha talagang punot noo yung ekspresyon ng mukha. Ibig sabihin, hindi maganda yung kanyang pagpahulog doon dahil walang sumalo doon sa kanya. Oo, siguro ano ba to? First time ba niya? O unang beses niyang sumampa? Sabi mo nga, kailangan medyo alam mo kung paano, may mga technique yan, Noche. Tapos kahit na medyo matagal ka na, pero yun na ang binabanggit natin, na kapag walang umalalay sa pagbaba mo, sigurado, diretso ka doon may injury. Kaya yun ang dinala ngayon ng rescue team sa isang ambulance na nakaabang dito sa may Quezon Boulevard. So paano to, Noche? Nakikita natin sa video ngayon sa DZRH News Television, sobrang kapal nga, dikit-dikit na. Kumbaga, parang hindi ka na nga makabuelo dyan, hindi ka makadiskarte. So ano sa tingin mo dapat ang plano nilang gawin? Paano sila makakapag-turn over yung mga balangay dun sa dapat na chapter na sasalo sa kanila para makausad na yung andas? Kaya dapat ang ginagawa dyan, Miss Kay, salya. Nagsisigaw ng salya. Yung nakapito dito sa nakasakay sa andas na kapag sinabing salya, ayun, yun yung lubid, yung mamamasan, yung nasa unahan, sabay hila na yun, Miss Kay. Pero nagiging problema kapag bumaluktot yung lubid, lalo-lalo na paahon itong Arlegui Bridge, nagkakaroon ng problema. Plus, yung mga sumasalubong ng mga deboto na nag-aabang dito sa may Arlegui Street. Naku. Okay, so mukhang matatagalan pa tayo dyan ng kaunti, Noche. Antabay ka lang, bantay lang, at magbigay ka lang mag-shout ka lang kung uusad na ang andas. Tama ka dyan. Kanina may sumisigaw na nga yung biba. Ibig sabihin, hayaan na natin na makausad yung andas. Yun yung terminology dito, Miss Kay, na kapag meron ng sumisigaw na biba, yun yung dapat bigyan na ng daan na makausad yung andas. So yun ang patuloy tayong nakaantabay dito sa ating special coverage kaugnay ng translasyon 220 at 226. Alright, maraming salamat, RH27, Noche Kakas. 2026 DZRH special coverage, RH27, Noche Kakas DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Noche Kakas, nag-uulat live banda dyan sa Arlegui Bridge. Yun pala ang rason kung bakit nabalahaw o hindi makausad ang andas ng Poong Jesus Nazareno, yung pag-turnover ng mga hihila po ng andas, yung tinatawag nga kanina ni Noche ng mga balangay. So masikip na po yung lugar. Hindi, tapos sinasalubong pa po ng mga deboto. So yung may mga chapter po yan ng mga ihos, mga namamanata
na hindi na kailangan pong i-turn over na po yung lubid sa susunod po na grupo nahihila naman po from that area sa Arlegui patungo na po sa susunod na destinasyon ng Andas. So antabayan na natin yan, doon pala nagkakaroon ng kaunting problema. Alright, so mamaya-maya po ay makikibalita tayo. Hintayin pa natin ang ilan sa mga updates galing po sa ating mga reporters na nakaantabay sa kanilang mga areas of responsibility. Ayan, nakakalat po sila sa buong prosesyon o yung dadaanan po ng Andas ngayong traslasyon ngayong taon. Alright, so mag-commercial break muna tayo. Mabilis lang. O ready na ba si Arnold? Ready na siya. Sige, bago tayo mag-commercial, papasukin muna natin from DZRH TV, Debosyon sa Jesus Nazareno ng Magbabarkada mula Maynila pamana ng kanilang mga magulang. Bahagi po ng Quiapo na nanatiling mapayapa pa rin. Arnold, go ahead. Go Miss ahead. Kay, magandang gabi. Okay, meron tayong audio. Okay. Magandang gabi, Miss Kay. Isang barkada, isang pagkakaibigan at isang pananampalataya para sa Poong Jesus Nazareno. Yan ang kwento ng barkada ni Yuki at Lorenzo mula Maynila na dumayo pa dito sa Quiapo at nakaisa sa Traslasyon 2026. Ipinamana raw sa kanila ng kanilang mga magulang ang pananampalataya sa Poong Nazareno. Sa katunayan, wala naman daw ang granding himala na ginawa ang poon, pero ang presensya at biyayang hatid dito ay dama at tinatamasan nila sa bawat araw na sila ay buhay at may nakakain sa mesa. Nakausap ko rin ang deboto na si Andrew na bumiyahe pa mula Caloocan kasama ang kanyang angkan na kadeba. Bit-bit din ang pananampalataya ng kanilang namana sa mga nagdaang henerasyon ng kanilang pamilya. Iba-iba man sila ng katauhan, isa lang ang kanilang hiling, gabay at malusog na buhay. Pakinggan natin ang bahagi ng ating panayam sa debotong ito. Pagdasal niyo po sa Poong Jesus Nazareno ngayong 2026. Lahat ng sa pamilya ko, mawala yung sakit at maging mahabang buhay at maging ligtas. Ano po bang pangarap niyo po, idasal niyo po para po sa Pilipinas? Mawala na yung mga kurap. Samantala, Miss Kay, nakapanayam ko rin ang 3rd Quadrant Commander ng Quiapo Medical Team na si Adrian Duque. Ayon kay Duque, maliban sa mga mangilan-ngilang sumama ang pakiramdam o tumaas ang presyon at ay wala namang naitalang malaking health emergency sa bisinidad ng Quiapo. Gayunman, may aabot sa 10 individual ang naitalang hinimatay noong lumiko ang Andas dito sa Arlegui. Tiniyak naman yan na mananatiling nakaantabay ang kanilang puwersa para sa sinumang deboto na mangangailangan ng atensyong medikal sa gitna ng nagpapatuloy na Traslasyon 2026. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Maynila. Ako po si Arnold Herrera para sa Traslasyon 2026 Special Coverage. Dito sa DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Arnold Herrera ng DZRH News Television na nag-uulat live mula sa Quiapo. Mga kabataan naman ang kanyang nakausap at magandang kanilang hiling sa ating Poong Jesus Nazareno. At sana nga ay mawala na ang korupsyon sa ating bansa at tayo po ay umahon na sa kahirapan na dulot po ng mga ganitong mga gawain ng mga corrupt na opisyal. Ayan, at madilim na rin dun sa area kung nasaan si Arnold. So sa ating mga kababayan po na nakatutok, nakikinig, ayan po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabantay sa Traslasyon 2026. Ito pong ating DZRH special coverage. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 5 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya.
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities. Turuan siyang mag-bike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Jesus Nazareno, Traslación 2026, DZRH Special Coverage. Nagbabalik po ang ating special coverage, Traslación 2026 DZRH special coverage po ng ating pista ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon pong araw ng Biyernes, 9 po yan sa buwan ng Enero taong 2026. Ako po inyong lingkod, Miss Karen Oyong. Ang ating oras, 10 minutos na po makalipas ang alas 6 ng gabi. At balikan lang natin ng ilan pa sa ating mga balita ngayong araw na ito.
ito. Sa mga nagtatanong po, ang eksaktong lokasyon po ng andas ng ating Jesus sa Poong Nazareno ay nasa Arlegui pa rin po, Arlegui Street, paliko pa rin po ng Fraternal Street. Antabayanan po natin ang prosesyon. Pero sa ngayon po, patuloy ang pagsakay ng mga deboto sa Light Rail Transit Authority o Line 2, LRT2, nang nakayapak para makiisa sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Nakasuot ang mga ito ng maroon na t-shirt, may bitbit na bimpo at telang nakatali sa kanilang ulo ang mga nasabing deboto. Nagpaalala naman po ang otoridad ng LRT2 na mag-ingat sa pagbiyahe at sumunod sa patakaran ng tren at istasyon para sa ligtas na traslasyon 2026. Samantala, extended naman hanggang bukas, Enero 10 sa alas 10 ng umaga ang tradisyonal na pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand upang mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming deboto. Ayon sa Quiapo Church, napansin ni Rector Father Ramon Jade Licuanan ang patuloy na pagdagsa ng mga debotong nais makalapit at mahawakan ang imahe ng Nazareno dahil Biyernes at inaasahang dadami pa ang mga deboto na pagdesisyonan ang pagpapalawig ng pahalik. Sa pahalik, pinapayagan po ang mga deboto na humalik at humawak sa imahe bilang bahagi ng kanilang debosyon. Noon, karaniwang nagtatapos ang pahalik, ilang oras lamang matapos magsimula ang traslasyon. Pero ngayong taon, mas pinahaba ito upang matugunan ang dami ng mga deboto. Samantala, naglabas ng traffic advisory ang Quiapo Church kaugnay ng Traslasyon 2026 ng Poong Jesus Nazareno sa araw po na ito. Babala ng mga organizer, maraming kalsada ang pansamantalang isinara ngayong araw, although ang Rojas Boulevard po, both lanes, ay binuksan na po kaninang tanghali. Kabilang sa mga kalsadang pansamantalang isinara ay ang mga sumusunod: Independence Road hanggang Katikbak Drive, ilang bahagi ng Ross Boulevard at Padre Burgos, Ayala Bridge, Carlos Palanca Street hanggang Globo de Oro at Solano Street at Padilla Street. So nasa 2 oras na nasa Arlegui ang andas. Naku, ano ba yan? Ang tagal. 2 hours na po silang nandoon. Isinala rin ang Picasal Street hanggang Mendiola at Legarda upang bigyan daan ng mga emergency at rescue vehicles. Narito naman ang mga alternatibong ruta kung kayo po ay may lakad at may mga kailangan pong puntahan ngayong araw na ito para sa mga debotong papuntang Quirino Grandstand. At hahabol po sa pahalik, pwedeng dumaan sa Taft Avenue, Calao Avenue at Rojas Boulevard. Sa mga mula naman sa Western, Northern or Espanya areas, pwedeng dumaan sa Quezon Bridge, MacArthur Bridge o Jones Bridge, patungong Padre Burgos o Intramuros. Sa mga debotong mula R10, Tondo at Canlurang bahagi, pwedeng dumaan sa M. Rojas Bridge o Delpan Bridge. Sa mga mula naman sa Hilaga at Silangang areas, pwedeng dumaan sa Nagtahan Bridge o Mabini Bridge patungong Otis o UN Avenue. 14 na minutos na po, makalipas ang alas 6 ng gabi. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magkaroon ng malasakit at magkaisa ngayong pista ng Nazareno. Ayon po sa Pangulo, ang taunang pamamanata ay sumasalamin sa malalim na sakripisyo, tiyaga at pagkakaisa. Anya, maraming kwento ng sakripisyo sa pamamanata taon-taon. At gaya na nga pagkadapa ni Jesus sa ilalim ng krus, ito ang mga taong sa kabila ng pagod ay pinipiling bumangon muli. Nanawagan naman ng Pangulo sa mga Pilipino na buhatin rin ang halaga ng malasakit, serbisyo at sama-samang responsibilidad sa pang-araw-araw na buhay. Naway maging gabay anya ang imahe ng Nazareno sa paraan ng pag-iisip, paggawa at pagtulong kahit tapos na ang prosesyon.
Samantala, nakiisa si Vice President Sara Duterte sa mga Katoliko sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni VP Sara ang matibay na pananampalataya ng mga Pilipino. Anya, ang debosyon sa Nazareno ay nagpapaalala ng walang kapantay na pag-ibig, sakripisyo at pagpapakumbaba ni Jesus. Giit ni VP Sara, naway magsilbing inspirasyon ang Nazareno upang patuloy na isabuhay ang turo ng pag-ibig at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Samantala, balikan nga natin ang mga kaganapan po sa Traslasyon 2026. Blow by blow, 15 oras or more na po dahil halos 3 oras na nga ang andas na natenga dyan sa may Arlegui Street. So sana po ay magawan po ng paraan na para naman po ay makausad na ang andas na kung madilim na po ang kapaligiran at ang ating mga deboto ay taimtim pa rin po na nagdadasal at naghihintay na dumaan po sa kanilang mga kinaroroonan saan man po sila nakapwesto ngayon. Pero ang mga kababayan natin sa San Sebastian Church naghihintay rin para sa tradisyonal na pagdungaw. Nandyan na po yung ating mga senior citizens, yung mga bata po, may mga pamilya po doon na hindi na po nila kakayanin po na makipagsabayan sa prosesyon. So eto nga po at nandun na po sila naghihintay, ngunit mukhang matatagalan pa po. Nag-deploy ang Philippine Red Cross o PRC ng 1,200 na staff at volunteers. Kasama po dyan ang emergency assets na binubuo ng 1 command post, 17 first aid stations at 10 welfare desk. Nagtalaga ang Philippine National Police naman o PNP ng 18,000 na pulis para sa seguridad ng traslasyon. Nagsimula po officially ang usad ng andas galing po sa Quirino Grandstand ng 3:58 a.m. Kanina pong madaling araw yan. Alas 9 ng umaga, iniulat po ng Philippine Red Cross na 246 na mga deboto ang nangailangan ng medical at welfare assistance. At malungkot na balita nga, isang photojournalist ang nasawi habang nagko-cover ng traslasyon. At hindi mo na ibinunyag ng pulisya ang pagkakilanlan, ngunit eto nga po, siya po ay photojournalist na si Ito Son. Balita nga po natin ay kagagaling lang po sa sakit, galing po sa lagnat, sa flu, ayan po. Pero kailangan po niyang magtrabaho, ayan, dahil sa kanyang propesyon ay hindi na po niya ininda ang kanyang sakit. Ayan po, mukhang hindi pa fully recovered si Sir Ito Son, pero nag-cover na po siya. Marami po kasing mga pre-traslasyon events, ika nga, ang lungsod ng Maynila. So, kinover din niya po yan sa pagod at puyat. Tayo po, ang DZRH po ay nakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay ng ating kasamahan po sa hanap buhay. Isang photojournalist po na si Ginoong Ito Son. Alas 10 naman po kaninang umaga, tinatayang mahigit 430,000 na devotees na po ang na-monitor ng PNP sa lungsod ng Maynila. Pagsapit po ng alas 11 ng umaga, umabot na po sa Ayala Boulevard ang prosesyon ng traslasyon. At kaninang tanghali po ay nakatawid ang prosesyon sa Ayala Bridge at pumasok na po sa Palangka Street sa Quiapo, lungsod ng Maynila. Alauna naman po kaninang hapon, iniulat ng Philippine Red Cross na may 465 devotees na ang nabigyan ng medical welfare assistance. Sa ating panayam po kanina kay Doc Gwendolyn Pang ng Philippine Red Cross ay ang mga minor injuries po, mga lacerations sa paa kasi nga po nakayapak po ang ating mga deboto. Meron pong mga nahilo, hinimatay, meron pong mga
dislocated yung shoulder. Ayan po. Meron din po medyo major injury na po, nabalian po ng buto, yung sa ribs naman po. At yan po, may mga recorded videos po tayo earlier, mga itinatakbo po ng mga Philippine Red Cross volunteers. Una muna yan kasi may mga istasyon po sila na nakapaligid po sa buong ruta ng prosesyon. Meron din pong mga volunteers po na nandun po sa mga areas po kung saan marami yung mga tao. Meron pong flag ng Philippine Red Cross, so malalaman nyo po na may nagro-roving po ng mga volunteers. Sakaling po mga ilangan po kayo ng tulong, atensyong medikal, pwede nyo pong lapitan ng mga volunteers. Maski po ang ating mga kapulisan, mga miyembro po ng Manila Police District at ng NCRPO. Samantala, alauna pa rin po ng hapon kanina, ayon sa Manila DRRMO, umabot sa 35,000 na mga devotees ang nasa Quiapo Church sa pagdiriwang ng ika-22 pista at misa. Alas 2 ng hapon, ayon sa crowd estimate ng Quiapo Church Command Post, umabot sa mahigit 600,000 devotees ang nakiisa sa Traslasyon 2026. Kabuang bilang ng dumalo may 681,300 devotees. 545,300 ang nasa Ayala Boulevard, 136,000 nasa paligid ng Quiapo Church. At ayun po, sa Quirino Grandstand, wala na pong tao doon kasi lahat po ay patungo na po sa Quiapo Church o di naman kaya ay sumasabay na po sa prosesyon kung nasaan po ang ating andas ng Poong Jesus Nazareno. At dito po tayo medyo nabala, 4 p.m. alas 4 ng hapon, doon po dumating yung oras na yon ang andas sa Arlegui Street. Doon po dumating sa Arlegui Street ang andas ng Poong Jesus Nazareno at hanggang ngayon po ay nandun pa rin po. Hindi pa po makaliko. So sabi po ni Noche sa kanyang report, kanya pong napansin, dapat kasi paliko na po ito sa may Fraternal Street pero nahihirapan po ang andas dahil sa dami ng mga tao at hindi nga po ito ma-turn over yung lubid para naman sa susunod po na grupo ng mga ihos ng mga namamanata na sila naman po ang kumbaga hihila ng andas patungo po sa susunod na destinasyon. So nandun pa rin po sa Arlegui Street, paliko ng Fraternal Street, ang andas ng Poong Jesus Nazareno. At sa pagtaya po ng ating news center, lampas sa 3 oras na nandoon ang andas. Malayo-layo pa po ito kung titingnan po natin ang ruta, ang mapa po ng ruta ng prosesyon kung maipa-flash natin sa screen sa DZRH News Television. Kung meron lang naman pagkatapos po kasi dapat sa Fraternal Street ay kakanan po ang andas sa Vergara Street. Ayan po kung inyo pong makikita. Thank you RH TV. And then kakaliwa po yan sa Duque de Alba Street. Makalampas po nun ay kakaliwa po sa Castillejo Street. At pagkatapos po ay kakaliwa po ulit sa Farnesio Street. At paglampas po noon ay kakanan na po sa Arlegui Street, magle-left turn to Nepomuceno Street, magle-left sa Concepcion Aguila Street, kakanan po sa Carcer Street, at kakanan po sa Hidalgo Street through Plaza del Carmen. After that, turn left to Bilibid Viejo Street through Gonzalo Puyat Street at kakaliwa po sa Zay P. de Guzman Street. After po niyan ay kakanan sa Hidalgo Street, kakaliwa to Quezon Boulevard, kakanan to Palanca Street through under Quezon Bridge, sa ilalim po ng Quezon Bridge, kakanan sa Villalobos Street through Plaza Miranda and papasok na po sa Quiapo Church. So ibig sabihin po pag nandun pa lang po tayo sa Arlegui papuntang Fraternal, wala pa pong kalahati sa ruta ng prosesyon. So matatagalan po tayo
Sabi nga po ng ating reporter na si RH15 Giselle Ricafort, yung tala po na sa kanyang report kanina, sa tala ng mga otoridad mukhang hindi ma-accomplish yung target na mas mababang oras, mas mabilis na oras ng prosesyon. Ang pinakamahaba ayon po sa ating datos dito, 22 hours and 54 minutes. Ilang minuto na lamang ay 23 hours na ito. Pinakamatagal po na traslasyon ay 2012, pre-pandemic po ito, 2017, at 2018, more or less 22 hours po ito. And then, nung 2018, 22 hours and 54 minutes. So, magti-23 hours na po yan. Yung pinakamabilis po nung 2020, kasi ito po, kasagsagan na po ito ng, kung hindi naman po ay may pandemic pa rin po nung mga panahon na ito, 16 na oras, 36 minutos. Yan po ang pinakamabilis po. At 3 beses po na hindi nagsagawa ng traslasyon, ng prosesyon. 3 beses ito gawa po ng COVID-19 pandemic. Ito ay ng 2021, 2022, and 2023. Okay. So ngayong nung nakaraang taon 2025, 20 hours and 45 minutes. Ayan, ang kanilang estimated number of attendees na dumalo, 8 million. So ang tabayanan po natin kung malalampasan po ba ang 8 milyon na dumalo, sumali at nakisalo po sa napakalaking prosesyon po na ito noong nakaraang taon. Meron 1,300 din po na injuries ang na-record po ng Philippine Red Cross noong 2025. Hopefully, ito po yung numero na gusto natin na bumaba o di naman kaya ay mawala. Ayan. Sa deaths naman po, kung may nasawi, meron po tayong isa na record. Pero we have to confirm po kung isasama po ba ito officially sa bilang dahil nga po sa traslasyon, or ito ba ay may ibang rason kung bakit po nasawi po ang photojournalist na si Ito Son. Although ito nga't nangyari habang siya ay kumukuha po ng mga litrato po para po sa traslasyon 2026. Alright, so nasaan na po ba ang andas ng ating Poong Jesus Nazareno? Nakikita po natin sa ating screens ngayon at sa mga nakikinig po sa ating mga radio sets. Ayan, nasa Arlegui Street pa rin po. Live po natin nakikita. Maraming salamat po sa Manila PIO for providing the videos. Ayan, live po nakuha yan. At nakikita nyo po ang dagat ng mga tao na nakapalibot po sa andas ng Poong Jesus Nazareno. So sana naman po ay makausad na po. Magtulungan po tayo ating mga kababayan dyan, although hindi nila tayo naririnig ngayon. Pero yun nga po, marami na po sa ating mga kababayan ang naghihintay sa mga susunod pang destinasyon na pupuntahan po ng andas, dadaanan ng andas. Pero ito nga po, medyo unfortunate, 3 oras po na naipit po dyan, na balahaw po sa may Arlegui Street. Live po nakuha yan, galing po sa Manila Public Information Office. Ayan po, sa ngayon po, magpapaalam po muna ako pansamantala. Ngunit huwag po kayong bibitaw. Dahil susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina upang ipagpatuloy ang ating special coverage ng DZRH Traslasyon 2026. Manatili pong nakaantabay sa inyong mga radio sets sa DZRH 666 kilohertz on the AM band, sa ating mga nanonood at nakikinig po sa telebisyon naman, sa ating mga subscribers sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System TV, Zay Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Live rin po tayo sa ating mga online platforms katulad po ng YouTube at ng Facebook, pati pong ating Twitter and Facebook page. Manatili pong nakaantabay po sa ating mga balita at updates. Maraming salamat po sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng ating special coverage, ang ating news team.
Maraming salamat at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabantay at pag-antabay po. At manatili po nakatutok sa ating special coverage ng Translacion 2026. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po sa ating lahat. Iligtas mo kami